Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Libra at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe o enerhiya na mababasa natin para kay Libra at sa kanyang person. I want out. Okay, so ang sinasabi dito, Libra, is in other words, gusto niya nang matapos yung relationship. Okay, split na tayo. Kung ba parang tipong iwan na kita, alis na ako, bahala ka na dyan. Ganun yung gusto niya sabihin. Either you o yung person mo ang wanted to be out of the relationship. Tignan natin sa tarot kung ano. We have the Six of Cups, the Ace of Cups, the Sun, the Queen of Swords, and the Two of Pentacles. Bottom niya is the Emperor. Okay, Libra. So, yung Emperor, ito yung energy natin coming from an Aries or may Aries sa kanyang chart. So, ito po yung isang tao na wanted na maging isang, usually itong person na ito is a family man, no? Pamilyadong tao. So, either meron na siyang pamilya o matured na siya o isa siyang tao na may katungkulan, no? Could be a boss o meron siyang hinahawakang mataas na posisyon sa kanyang trabaho. Isa siyang leader, no? Nagbibigay ng o nag-uutos. Kasi nga kung ba marami na yung kanyang kaalaman at established na siya. Dahil siguro much older siya, no? Medyo may edad ng konti. At itong tao na to ay nakapag-ipon na, no? Kung ba secure na siya, financially secure. Again, dahil kasi nga itong tao na to ay trabaho ng trabaho, no? Masipag sa pagtatrabaho para maipundar niya yung kanyang sarili. Pero kahit na gano'n ang kanyang sitwasyon, pakawari niya ay hindi pa rin siya ganun katagumpay. No? Hindi siya ganun kataas yung kanyang naabot. O ang pakiramdam niya, hindi siya ganun ka-successful. Now, nag-start tayo dito, Libra, with the Six of Cups. Ito yung card natin o energy na nagsasabi na merong somebody from your past o yung nakaraan mo babalik. It could be somebody from your childhood, nung bata pa kayo, or it could be somebody na maybe a few years ago na naging kayo, or it could be somebody from your past lifetime. Yung dati mong buhay. Na-meet mo siya. Okay? So, babalik siya. Pag nakikita kasi natin yung Six of Cups, usually, ito yung sinasabi natin na babalik itong tao na to sa buhay mo.
para mag-offer ng panibagong pag-ibig. A new love with the Ace of Cups. Maybe gusto nitong tao na to na magsimula muli, magkaroon muli ng pag-uumpisa ng bagong relationship with you. Na-realize niya siguro na nung nawala ka, o nagkahiwalay kayo, ikaw pa rin yung gusto niya hanggang ngayon. Dahil masaya siya no? With the sun. This is an energy coming from a Leo, o may Leo siya sa kanyang chart. Baka nararamdaman niya talaga na masaya siya pag naiisip ka niya o nakakausap o nakakasama. Iba yung ligaya na nararamdaman niya sa feeling mo. Okay? Which is nothing bad kasi yun naman talaga no? Masaya siya. Now, Queen of Swords, this is your energy, Libra. Kung gaba ikaw dahil siguro sa dami ng natutunan mo na sa dumaang relationships mo, hindi ka basta-basta kasi nagtitiwala. Hindi ka basta-basta pumapasok sa isang relationship. In other words, hindi ka basta-basta in love o ginagamit agad yung iyong emosyon. No? Kasi kung titignan mo, dalawang cups tayo dito, so that's emotion, and sun is all about being happy, no? Emotion pa rin yun Ipapasok natin yung talagang ikaw, hindi ikaw to, no? Hindi ikaw to. Nararamdaman mo to, pero hindi mo bibigyan ng matinding weight o halaga. Kasi mangingibabaw pa rin sa'yo yung logic, yung pag-iisip. Pag-iisip na, tama ba to? Dapat mong bigyan ko na ng pagkakataon itong relationship na to? O alam mo yun, yung parang, wag muna. With the Two of Pentacles, you're trying to make a very important decision. Nagdidesisyon ka na ano nang gagawin ko? Sino ba mas bibigyan ko ng halaga o prioridad? Ang aking bang emotion o yung aking pag-iisip? Handa na ba akong makipag-relationship o hindi pa? No? You're trying to weigh things. Ito yun di ba? You are trying to use your logic, no? Yung pag-iisip mo, hindi lang emotion. Kaya nga pinapasok mo yung ano dito no? Yung kung sino ka talaga, Libra. Okay? Six of Cups. Ba't nandito yung Six of Cups? We have the King of Wands. We have the Knight of Wands, the Eight of Wands, and the Ten of Pentacles. Yung person coming back is somebody na in and out. Okay? Sabihin natin. Kasi nga, kung dati naging kayo, nawala, nagkaroon ng ending or whatever happened, ngayon balik na naman siya. Okay? So, in and out. In other words, parang umalis ka na, ngayon bumalik ka na naman. Yun yung energy ng Knight of Wands. Kaya, kung gaba parang kailangan ng maraming pag-uusap, panahon para mag-usap. Pag-uusapan nyo yung future nyo. The Ten of Pentacles. Kasi, naninigurado ka Libra, naninigurado ka na
kung sakasakaling ito man yung tao na piliin mo na makipagbalikan, pareho ba kami ng pananaw na talagang gusto namin na panghabang buhay na ito? Kung magsasama kami, magpapakasal kami? Kasi nakasalalay dito yung future namin dalawa. Ano ba talaga? Pareho ba kami? Are we both on the same page? Pareho ba yung aming goal sa buhay, yung gusto mangyari o ma-achieve? Pagdating sa family, sa relationship, no? You wanted to be sure. Kasi nga, yung Knight of Wands is, di ba, hindi siya consistent. So, you wanted to find out first. Itong taong bumalik sa akin ngayon, ito na ba talaga? Pareho ba kami? Tama ba to? Bakit andito yung Ace of Cups? We have the Death, the Hangman, and the Four of Swords. Itong bagong pag-ibig na ino-offer, no? Itong person na to, nagkaroon kasi ng pagbabago. So, it ended actually noon. Nagkaroon ng ending yung love na yan. Kasi wala nangyayari. Nothing happens. Sabi ko in and out yung person. Maybe because at the time, hindi pa handa either you or siya. No? Yung the timing was off. Hindi pa kayo prepared. Hindi pa kayo nasa tamang edad, sabihin natin. No? Kasi kung this is somebody from your childhood, talagang bata pa kayo, parang isipin ito. But, kaya nga, kung gaba, it ended, no? Natapos yun. Kailangan tapusin kasi hindi pa yun ang oras. That's why you rested, no? Nagpahinga ka. Pinahinga nyo tong relationship na to. You waited, you prayed, and you rested. This new love. Now, bakit andito yung Sun? Bakit andito yung Sun? We have the Three of Pentacles, the Knight of Swords, and the Nine of Wands. Well, masaya ka naman, no? In general. Kasi, you were hoping na itong tao na to is somebody na talagang makakasundo mo, no? Compatible kayo. Somebody na talagang action-oriented, no? Action agad. Gusto nyo may kilos. At may sabihin natin na nagsiset ng boundaries niya, no? Hindi siya yung tao na sige lang na sige, but meron tong kung gaba paninindigan sa sarili na ito yung pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin pagdating sa pakikipagrelasyon sa akin. Which is tama lang kasi di ba hindi naman lahat pwedeng oo ka lang na oo doon sa person mo. Oo ka na oo pala sama na ng loob mo. So, kailangan talaga ma-establish nyo yung boundaries na tinatawag natin. No? For your person to know and respect na ayaw pala niya na ganito. At the same time, ganun din ikaw para sa kanya. No? Para alam mo na I cannot cross my boundaries pagdating dito sa tao na to. In other words, you have to respect na sabihin natin, this is, kunyari, as an example, you know this person is very busy pagdating sa work kasi meron siyang position. So, hindi pwede yung every hour text kayo ng text, tawag kayo ng tawag. No, hindi pwede yun kasi busy yung tao may ginagawang trabaho. So, you have to respect that. Lalo na kung sinabi niya na, pwede ba lang tayo, mag-usap tayo, sabihin natin during break time, di ba? Yung mga tipong lunch time, we can talk, and then,
pagdating ng uwian, we can talk and discuss kung ano gagawin natin after office hours, gano'n. But not during office hours. Kasi nga, I'm working. Kung ba yung job ko is very demanding of my time di sa aking mga staff, no? They need me. So, I cannot give that time to you. Yun, yung mga ganon, tipong, kailangan maintindihan mo yon at saka irespeto. May rason naman siya kung bakit niya sinasabi yun, okay? Now, bakit andito yung Queen of Swords? We have the Star, the Seven of Wands, and the Hierophant. Nag-wish ka, no? You wished, you prayed, na sana nga this person o yung tipo na ikaw kasi ayaw mo nang masaktan, okay? Kaya ikaw parang, ito na yung sinasabi ko nga, boundaries na yan. You're very protective. At sana nga pinagpipray mo na this person, sana hindi ka saktan. Kasi nga you're being very protective about kung sino yung papasukan mo na relationship in the future. No? Kung sino yung pakakasalan mo. Diba? Hierophant. O sino yung makikipagkaroon ka ng relationship. Kasi nga, kung ba natuto ka na natuto ka na sa past. Now, ba't andito yung Two of Pentacles? Ba't andito yung Two of Pentacles? We have the Three of Cups, the Knight of Cups, and the Six of Wands. Okay, so, ang sinasabi dito is, if you choose wisely, no, kung talagang pipiliin mo kung ano yung tama at nararapat para sa'yo, this is something that is worth celebrating about. Magkakaroon kayo ng magandang date, magkakaroon kayo ng reconciliation, no? Kasi Six of Cups, magkakabalikan kayo, in other words. Because this person is really offering love. No? Talagang mag-o-offer siya ng pagmamahal. And you will feel successful o matagumpay ang pakiramdam mo dito sa relationship na ito na dadating sa'yo. Yan ay kung pipili ka ng tama o isabihin yung magiging decision mo is yung tama para sa'yo. Kaya you have to choose wisely kung ano ba yung magiging dapat mong gawin. Okay? Now, ano yung advice? Back to what you love. Okay? Back to where or back to what you love. Re-evaluate your desires. Okay? So, parang talaga sinasabi niya dito yung Six of Cups mo, no? Balikan mo yung kung sino yung mahal mo. Sabihin natin, nung umpisa talaga mahal mo siya mahal mo talaga yung tao na to. Nga lang, may nangyari, maybe because the time, baka hindi pa talaga kayo. It's not the time yet. Kasi nga, either bata pa kayo, immature pa kayo, meron pa kayo dapat ma-accomplish. But now, kung bakit siya bumabalik, kasi ito na yung timing na tinatawag natin, God's perfect timing. Kaya, pinababalik ka niya. O pinababalik siya sa'yo. Diba? But you have to be sure talaga bago ka pumasok sa relationship.
New moon in Libra, which is you. Know you are loved. Know you are loved. Alam mo na mahal ka. New moon in Pisces, attuned to the divine. Yeah. So, palaging magdasal, no? First quarter moon in Taurus, release control. Yep. Masyadong controlling. Kasi sa totoo lang, Libra, ang last card mo is success. No? If you think about it, magiging successful ka dito sa relationship na to. Okay naman kayo eh. This person from the past. Just be sure na talagang this time, no, andun yung love. Ready na siya. Handa na siya for a very long future relationship with you. Okay? So, kung kanino mang Libra ito na nakuha natin yung energy, I hope na nakatulong ito sa inang malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.